Us, guys. So, once again, good afternoon, everyone. I believe this is our second meeting, and this is actually our first ever lecture, formal lecture. And once again, this is about introduction to transportation, planning, and engineering. So, in this discussion, you will be expecting more on concepts lang ta. There will be no problem solving and then critical thinking. So, yun na lang. Introduction lang yun siya. Then, after this slide, nanan po ko another slide nga i-discuss, i-share screen, which is about the Philippine transportation system. Okay? Introduction, by definition, pag may kag transportation engineering, again, di ba, ang civil engineering is composed of several subfields. Natay, sa mga structural engineering, natay geotechnical, hydraulics, resource engineering, water engineering, natay project, sa na, project management, and dagan og subfields ang civil engineering. So, kamo, pohon, when you become civil engineers, daghan jud kayo ang career path na inyong pwede sudlan. So, honestly speaking, talagsara ko makakita og civil engineer nga ang iyang specialization is transportation engineering. Why? Kay mostly is mga highway, inana ilaha. So actually, ang highway engineering is subfield siya sa transportation engineering. So later, makita man po nato kung sa yung mga subfields, no? Na siya, other nga, traffic engineering, highway engineering, and other subcomponents or subdisciplines. But again, going back to transportation engineering is basically focused on ensuring that there is a safe, efficient, and sustainable movement of people and goods. Mo na siya ang pinaka core or crux or gist sa kung unsa para aha dahil si transportation engineering. So daghan na siya um, masakop ng mga topics. It covers planning and design, construction, operation, and maintenance. So kabantay mo nang sa DPWH iba natay Department of Public Works and Highways. So that means ang DPWH is more on focused on public works and highways. So, ang mga national roads and bridges, ilahan ng sakop. But then, for the information of everyone, basig wala po mo idea, ang isa pa, si DPWH, na pa na siya lain-lain nga divisions or sections, no? And bureaus na siya planning, planning and design division or section. Naapod siya ginatawag nga construction division. Then we also have maintenance division kung asa ko na belong asa ko. So basically, ang kanading mga dalan lailahi ang ga-manage ana, especially if example gusto sila magtukod og dalan na feasibility study. Before ta makatukod og dalan, dili diretso nga construct naman na, no, daghan pa siya gian. First is naa na ginahimo nga feasibility study. Sa man sa feasibility study, si feasibility study mo na siya kana bitang ilaha bitang studyhan og ayo ang sa location, whether sufficient ba, efficient, or sustainable ba nga mag-construct og infrastructure ana nga lugar. So unsa may sakop ana sa feasibility study, ilahang studyhan ang iyahang geotechnical, ang cost efficient, ug daghan pag other factors nga gina-consider and ila pa nang i-pitch. So mga civil engineers ila nang i-propose and i-pitch sa kagamahanan, and if i-approve then ipasaka sa taas ay hadayon ta. So ay hadayon mas mapadulong sa planning and design division. So after ana sa planning and design division, dira na dayon maghimo og, from the name itself, no, maghimo og mga plano, maghimo og plano, design, and other reinforcements. So kanang mga plano nga makita nato sa mga websites sa Google and everything that are available for public consumption or public information, those are coming from the planning and design division. So after ma-make si planning, no, ay makamake si, after da ay makamake og mga plano, so unsa may sunod ana, syempre is ang construction. So sa construction pod lahi na pud nga mga tao ang magmandar ana, no. Sila na mo na inyong makita sa dalan nga magsigig barog-barog, sigig monitor kay mga dalans and everything. So mo na inyong makita sa kanang kanang panangit pag mag OJT mo po, and then you work with per se
the private, no, private inyong OJT-han. Tapos, syempre, whenever na mong go activity sa site, na taga DPWH nga mo anha. And most of the time, ang inyong ka-coordinate na is from construction division. So, na po na quality assurance, galhin na po na siya division. Then, operation, and then lastly is, pag ma-construct, fully furnished na turnover na, ang kanang specific highway or dalan, ayan na dayon mosulod si maintenance. Si maintenance, kanang makita ninyo sa dalan nga, unsa man ilang ginatrabaho, kana bitong magpintal sa dalan, no? Kabantay man na magpintal, tapos nag-asfalto sila sa dalan, and other nga mga maintenance works nga kanang makita ninyo sa dalan nga naka-orange. Mga maintenance crew na sila, dili na sila engineers noon. So, kamo pohon, if you had the plans na ma-private ba ka, mag-government, so dagan tag lain-lain avenues. So, those are just the components of um, how our government deals or supports public transport para natin movement sa people and as well as our goods, no. Share lang na ko to. So muna siya kung giingon ka ganiha nga there are various nga mga components ang transportation engineering. So basically si transportation engineering mura din na siya kana bitong major discipline under civil engineering, and uh, in there naatay mga different functional classes. What are these functional classes? These are the subdisciplines under the transportation engineering that feeds into it. So unsa man ni siya ang traffic engineering, most of the time this talks about, or this encompasses kanang mga movements of vehicles, transportation inana. Then same with the public transport, then transport planning, whether sa transport planning, no, subdiscipline gyapon na siya, wherein ilang una-unaon mag-propose sila, sakto ba nga magbutang ta diri o flyover ani nga lugara. Kadungog mo atong info nga magbutang daw kuno og flyover dira sa sa Claro M Recto nga kanang sa USTP dapit, no. Nanapoy another proposal ana nga gaka ginastudyan pa nila. Then sa transport economics pod, transport economics talks about more cost efficiency, whether ang katong proposed na mga infrastructure, highways and everything are really efficient enough nga makatipid ba ta if inana and stuff like that. And then pavement engineering is basically just about the highway itself. So kani sila ang mga defined nga functional classes and nga ga-feed or ga-make up or encompass in the transportation engineering. So, when you go down or go outward, no, or pagawas, paubos, so basically ang transportation, di ba, naatay lain-lain nga mga modal classes. Usa man ang modal classes, ma'am? Modal classes are modes of avenues or subclassifications about the potential transportations that the public can utilize. So what are these modal classes? First is the roadways, ang second is the railways, waterways, and then airways. So kani there is, although there are rather different modal classes, in its specific modal class, consistent all throughout the modal classes, consistent gyud ang atoang mga elemental classes or mga elements nga ga-compose ana nga mga modal classes. So unsa man ang mga consistent nga elemental classes, ma'am, all throughout the different modal classes sa atong transportation. First is pag moing kag elemental o per se moing kag driver. So unsa may tawag sa unsa may iyahang counterpart ana sa roadway. So na siya it can vary, di ba? So anyone can drive sa roadways. Sa railway natay ginatawag train driver, and then kung sa waterway sa mga barko natay captain, and then sa airway sa mga airplane we do have pilot. So, in terms of its vehicle, so sa vehicle po niya naa siya car. Kung roadways atong hisgutan, and then locomotor and coaches, mga trains, and then sa waterways, we do have ship, and then airways is aircraft. Now, pag moingon po gagway, kibali mo siya ka na bitang asa day sila ga-utilize ani or asa day sila gaagi
So, pag mga roadways, malamang sa roads, no? And then, pag mga ka sa railways, mga rail tracks, yes. Wala may rail tracks sa Mindanao, ay. And then, what else? Waterways, mga shipping lines, mga kalyong, to go, mga inana, sa pabalain. Sila, manunailan. Napad dito mga Starlight, Fairlight, something like that. And then, air routes. So, Cebu Pac, Philippine Airlines, Emirates, o guban pa. Then, in terms of its element class in terms sa iyahang control, we do have, roadways utilizes signals, no traffic lights, signals gyapon sa railways. And then, sa waterways, ang ilahang control, ang ga-control or ga-manage sa ilaha is mga Coast Guard, ato ang Philippine Coast Guard, PCG. And then sa airways, we do have people that are communicating through the air traffic control, di ba? And then sa terminal naman, kung asa sila manguhag pasayro, we do have parking lots sa roadways. And then sa railway, naapod tayo stations. And then waterways, natay ports. And then airways is airport. However, sa user, among all of these element classes, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, among all of these elemental classes, no? Naisa ka element ana nga common sa tanan nga modal classes, and that is the user, or the question is kinsay gagamit ana nga transportation. So it's basically the passengers or the general public. So man siyang examples of elements in different modes, no? So, as you can see in the figure, ang transportation engineering can be viewed as the engineering of transportation systems, which is a conglomeration or basically a composition of different modes of transport, which in turn consist of various elements. So, also, it can be seen that transportation engineering as a field requires various functions like planning, pavement engineering, and etc. So, again, it does not function without the other. Kana bitang dili ka mo function, mura ra gud nag sa relationship, dili siya mo function if isa lang ang naa. So isa lang ang support, isa lang ang sige og hatag update, char. Then ang isa kay pabaya kay di na siya magkuan, dili man lang mag-update, SLR, sorry busy ko. So ina na siya na sense gyapon. So, sa modal classification, we do have different mode of transport, and this can be classified into different modes. Natay walking, automobile, bus, train, ferry boat, ship, aircraft, helicopter, and whatever you can think of. So, however, all of these modes use either the road, the rail tracks, and waterways or the airways. So hence, a slightly different way of classifying the transportation systems according to modes would be defined classes as groups of modes which use a partial surface. So in this definition, there are in general four classes. So sa gumikan manggod sa iyahang kadaghan sa imuhang pwede nga mahimong mode of transport. So atong mga transportation experts, ilahang gi uh, generalize ang different transportation into four classes. So, unsa maning four classes? These are the roadways, railways, waterways, and the airways that was presented in the previous slide as well. So, first is let's talk about the roadway. So, unsa maning roadway? Basically, anything that uses the roads, no? Apil na ana unsa man ang mga trucks, automobiles, mga electric cars, carts, bicycles, buses, and even ang kanang mga human or animal powered like kana bitong unsa may bisayaan ng basta ka kanang murag kariton nga gaguyuron bitaw sa kabaw. Nalimot ko unsay tawag. Basta kay kalesa, mga inana. Sa Bisaya ba naman Bisaya ang term, nalimot ko. Kurmata, ma'am. Ha? Sa tawag ko? Kurmata. Oh, sakto-sakto kana, kurmata. Yes, that's correct, kurmata. I remember tagbukid manggod ko pero totoo na ba? Kurmata magsakay di pedyo ko pasakyog kurmata. Liyo kay baklayon tas ko nga ma. Pasakya ko kurmata be, so nga dili ibahago ang kabaw bugat. Mabugatan. Kaloy pud taon sa tawo pero sige kay looy man pud ang kuan kay. Nagkuan man gud mi ato kanang nag-harvest bitaw sa mamaligi bitaw og kana bitaw
coconut nga gibulad so that it will be produced as oil. Inana. Kupras, nangupras day meto. Anyway, so from a transportation engineering standpoint, sa atong POV manggod, the important aspects related to the roadways mode of transport include safe and efficient operation and control of road traffic, ang layout sa road, o kabantay mo nga, um, ako kay factor sa mga simba ko pala yung mga aksidente sa roads kay wala kayo na sakto o plaster ang mga signages. So dako gig factor nga what if kaban gakaulit gyud ko, although dili ko driver ha, pero gakaulit kay ko anang ano bitaw kanang dalan dira kanang gikan ka Iligan padulong ka diri sa Cagayan. Maulit ko nga gikan sa 8 lanes, tikalit rag ka 4 lanes. So ikaw kung namidpid ka dito sa 6 lanes ba to, dili 8 lanes, 6 lanes rather, namidpid ka dito sa kilid niya, kalit rag ka 4 lanes na mabangga gyud ang sakyanan ana kay kana bitong wala nila nahuman ang road widening tas ni kalit rag ka short ka 4 lanes from 6 lanes ni kalit ra siya ka 4 lanes. So ang layout basically affects the road usage of transportation, no, kay makakos gyud siya accident. So mo to nga structural design of the roadway kung sa tawag na kanang daghan kaayog mga potholes, and then as well as ang roadway based public transport, no. So, sa railways na pod, on the other hand, di kay siya common diri sa Mindanao gyud ko. Wala gid siya. So daghan mo kitog storya lagi daw nga lagi himuon lagi daw Metro CDO ang CDO. And then ingon nila kuno is na daw na railway transportation Davao, padulong diri, padulong Zamboanga kay ako taga Zamboanga man ko. So, kung taud-taud pa ginamay tabo, maniguwang na lang tani. Anyway, sa railway man god, but sa railway, in this mode of transport, all vehicles use rail tracks to move from one point to other. So, kabalo ko nga kasabot man mo ani no. Pinaka-concrete example ani kay Hogwarts Express sa Harry Potter. So, galanto ba mo Harry Potter. Anyway, so mga inana. So, as per experience pod sa railway, wala mo ko kasulayan ng MRT, LRT. Pero as someone nga kanang bitong nag-drive ka sa road tapos kasi sa US butang na to sa US kasi is naanay 'di ba road highways tas ni kalitra na og ka in between sa roads, butang na to in between sa road naa na siya kuan, example mo ni imong dalan 'di ba nag-drive ka na tapos naanay mo kalit og railway track dira, o nanay railway track dira tapos nanay signal diri. So ikaw example nag-drive ka padulong diri nya nag-close na ka sa traffic light, no. Di gyud ka mulabang ana, ayaw gyud labang kay kung mulabang ka diha ah impas gyud. Kaya ano naagi mo agi dara nga railway ba nga muraga. Dili siya pampasahero nga railway to noon among ako na experience, no. Pero mura siya kana bitong rail sa tawag na train nga ga-carry og mga cargo. Unya usually ana tagdugay pa jud kay na butang na tug 1 kilometer, 2 kilometer nga train. As in na sila kadugay. So, amo ang klase sa una 8 AM, so 7 AM ko ato mo ko malate gitag samot ani kay gumikan sa train. So as much as possible amo yung ginatry nga usa ni dili may ma-absent sa train, ano lang siya. So chika lang trivia. So sa railways pod, no, kung sa Manila pod ta magisgot, naman ay mga top no, magbayad man na kay dili man na siya free. MRT, LRT o kung sa man nga train dira sa Manila, Metro Manila. So train stop at pre-specified locations called stations. So MRT station, sa man ang Alabang, lahi-lahi di ba lang sila station niya, mga naog na sila. So kung ako man good fan kay kog K-drama, so example pag maglantaw kog K-drama, so magkabantay ko ano stop sila aning location. So inana murag gyapon siya inana na sense bitaw. So na siya different stations na wherein na siya different kind of activities that can take place. So pwede mag-board, basta sa boarding, pwede magpasakay o mga passengers, no. Pwede pod ana nga train station, ana nga station they can load or mag-load sila og mga cargo or pwede po sila mag-unload og cargo, and regrouping of coaches or compartments kana bitong iyahang murag lawas-lawas.
And then maintenance activities and as well as ticketing. So ticketing. The movement of train on rail tracks is controlled through signal systems operated either manually or automatically. Sa unang panahon, kay manual ra gyud na siya pero karon manggod medyo nagka-modern naman ta. So automated na siya. And then from our perspective no as transportation engineers pohon kamo, the important aspects related to the railway similar siya sa roadway. So, mo na siya ang safe and efficient operation and control of rail traffic, layout sa rail tracks kay na tendency nga for example sa pare sa Vietnam no, gihimo na nilang tourist spot ang kanang agianan sa train no. So, what if nay banga didto nga natagak iyang gamit iyang gikuha niya. Delikado ba? So, ambot gihimo naman ang aesthetic good. So, problema na nila. And then, structural design of the subgrade. So, namang good tayo lain-lain components sa pavements. So, apil na ang subgrade nga. According to DPWH Blue Book, dapat ang compaction ana niya is 95% and above. And then, planning of stations or terminals for railway vehicles. So, tsada sa Manila, if daghan ang trains, no, kay although lisod mangug kayo dito kay kanang sa NCR per se sa Metro Manila, Metro Manila is composed of 17 or 17 ba to ka cities. And wala kay ko kabalo sa layout ana pero dako jud kayo factor nga huot kayo kabantay mahuot daw kuno kayo ilahang ay sentiments based sa sentiments mga tao ba. Huot o kayo ang mga railway luga daw. So, ina na siya na sense pa mo nang maka-question gyud ta nga unsa may gihimo sa gobyerno para ma-address ng mga transportation concerns in terms sa public transport sa Manila or not only limited to Manila but to other places here in the Philippines. Makapangutana gyud ka ba nga kabalo sila nga inana siya ka congested pero what unsa ilahang methods or precautionary measures nga gihimo para ma-address ng concerns. So, wala ta kabalo muna makakuan kita mga question gyud ta kung unsa gyud ahaga padulong atong mga taxes nga even kita maglisod man gani tag sakay pa uli gawas na may mga sakyanan no. So anyways sa waterway na pod lahi pod ang iyaha kay sa waterway ang iyaha in this form of transport all vehicles use channels. So sa channels we do have different versions water bodies. We do have rivers, lakes, and oceans. But ang waterways manggod asig makita gid ato nga kita manggod dili manggod kay ta murag gawas og sige mo atog Cebu, Camiguin, taga Camiguin mo Cebu o aha pa na mga lugar nga gagamit og barko no. Uh, Bohol, taga Bohol ina na. Pero dili man gud nato kaayo siya ma-experience if especially if land-based mo. Pero dako kay factor ang importance sa waterways. Why? Pinaka-concrete nga example nato is ang Strait of Hormuz. O wala ba yung ako man gani sa ako personally, oy unsa bay malay na ako na Strait of Hormuz no? Unsa bay balay na ako nga nag-exist na Suez Canal o dayon unsa may malay na ko ana o murag before I actually didn't fully internalize the significance of the existence of those channels. But since there is a conflict, ongoing conflict with the different countries, and then they have decided nga i-close to nila nga mga channels. So unsa man ang economic implication nga nahitabo sa atoa, nikalit og surge ang ato ang fuel. So dira pa lang although dili kita dili ta directly ga-use ato nga mga channels or waterways pero they still have an indirect effect sa ato citizens no kani nga mga channel nga gina-define here is a chartered corridor in an expanse of water. So basically more siya kana bitong agianan sa imuhang mga barko sa ships sa cargos. So ang pinaka example ana again is Suez Canal, ansa pa Strait of Hormuz o unsa pa nang lain dira. Okay? So usually naatay line man good kind of vessels kanang mga ships no nga ginagamit dili lang siya ang atong mostly nabawan vessels di ba kay kanang mga for mga roro kada bitong gagamit lang og gatransport og pasahero and vehicles no.
Pero kanang mga seaman, buta na to seaman kung inyong family is seaman or mga kailan niyo is seaman, no, inyong mga uyab is seaman. So kana sila dili na pasahero ilang gina-transport, usually ana ang mga products gid nga mga dinagko. So, sama, not all channels can be used by all types of ships. So, dili siya advisable nga katong gagmay nga ships moagi atong certain ships. So, not all channels can be used by all types of ship. For example, the ocean liners cannot generally use the inland river canals. Kay ang tendency ana narrow biya and choke point kaayo ang dalan nila or ang waterway. So, dili jud siya advisable nga ma-utilize to nila kay tungod sa ilang kadako. So from again, the important aspects related to this transportation nga waterways is the safe and efficient operation and control of ships. Kay makatingala maka paningalam god kana bitong mga gakabalita o especially karon na ay oil spill kay natikangkang ang barko. Kabantay mga to katong sa balita. Then aside from that is kanang magbangga ang two vessels, di ba? Magbangga ang two vessels, makapangunta na manggug ka nga, halo wala man lang jud sila nag U-turn. Kaya na ba, dili man gud na nato dapat parehoon ang barko sa sakyanan ba nga easily ra kaayo siya manavigate nga paliko and everything. So mo nang naa sila captain nga dapat maglantaw monitor na po air traffic controller nila ay air water sa tawag na sa lighthouse bitaw na. So dapat gyud dili makatulog kay kasagara gyud ang gabangga kay wala nagtrabaho og tarong ang ilahang mga um, tig monitor. So wala siya. Then planning and operation of ports and harbors, di ba? So ang ports and harbor is actually ma-report na siya sa group 7. So naanay lain-lain manggod nga what do you call this? Lain-lain nga ports, no? Lain-lain gid klase nga ports. So I think mas nice na if inyong define and ma-relate ninyo sa real nga scenario, dili lang ta theoretical ana. So lastly ba? Airway o sakto last. Airways. So airways, in this mode of transport, vehicles use their air routes to travel from one point to another. So simply stated, air routes are chartered paths in the air based on various characteristics. So lahi-lahi sila. And then various kinds of aircraft use airways from small single engine and planes to large jet aeroplanes. So kung kana bing good ato ang mga kita are commercial planes, simple na sila nga mga commercial planes, but during daw mga World War mga na they do have major nga mga jet planes. Example, mother jet plane pag then naa din mo gawas within that specific jet plane ang example kani dako kani siya Airbus something then naa po na mo gawas dira nga another jet. So inana dong gakahitabo sa unang World War. Ang nagingon na sa kuha is ako lola. Sure. Nag-share sa una man gud sa experience sa kanang gera. Magpanghandok na daw na sila whenever na daw dako kaayo nga airplane or jet plane baka tawagan na nga makita nila sa una, and most of the time kay naa jud na mangguho ng mga jets and everything. So inana siya sa una. So airways provide the fastest and often one of the safest modes of transport. So although the fastest siya, mao po siya ang pinaka costly kung commercial planes lang atong hisgutan. Kay honestly duol ra gyud kaayo Cebu, duol ra kayong Cebu kung imong airplane. Pero kung imong ibarko abtan kag 8 hours o 8 hours. Pero kung airplane minutes lang abot na ka. Again, their use ranges from small shuttle flights over distances or of around 200 kilometers long or to transatlantic flights of well over 3,000 kilometers. So airways also help in connecting remote places and difficult terrain. Speaking of terrain, among the presidents in the Philippines, there is this specific president na namatay siya tungod kay nag-crash ang plane niya. And that is Ramon Magsaysay. He was considered as American bitong makamasa daw kuno, tsada daw ko
tsada daw kaayo to siya nga president. Then all of a sudden, when he was bound to Cebu, nabangga ang iyang gisakyan nga private plane, presidential plane daay. Oh, presidential plane, and naigo siya sa mga sa buntod. So that basically is the rain. So ang delikado pod manggod aning sa tawagan eroplano is that na siya tendency nga kung dili mabantayan man sa ba pilot na mabangga gyud siya sa buntod if low kayo iyahang elevation. So daghan siya issue ana. Pero grabe kaayo ka-expensive mag-eskwela kuan kaning airplane. Kinsa rin nangandoy diri mahimong pilot sa una pero nag-shift na lang og career kay di gid siya possible tungod kay mahal man gud kayo. Nice kaayo man gud para nako if tingali no. Nice kayo kanang naa kay family member nga pilot. Nice education. Pero dili kay siya inana ka practical sa mga families who came from kanang ordinary gid kay grabe millions man ilahang gasto. Pero if mura bag kung kita no sa USTP na state U mangyapon ang pilot school no nagya pa na state university ang PhilSCA. So sa PhilSCA as in kuan siya kanang mura siyang state U ang government nagbayad sa ilang pag-eskwela. Then I'm not sure with the flight training if sila baga shoulder pero medyo malesen tingali ang ilang mga expenses. So nice kay siya nga binyo. And mo ni siya ang mga important aspects related to this mode of transport. Daghan-daghan siya lagi bay. So it's a safe and efficient operation and control of traffic. Air traffic, especially at the near airports. So planning and operation of airports, orientation of taxiways, so kung asa mang pick up ang mga pasahero, especially katong issue sa naiya ba katong bollards, ang mga bollards nga nakalitrag na imbes nga brake ang imbes preno iyang matumban ang accelerator na non iyang natumban so nabangga og mga tawo. And kabantay pod mo, I don't know, I'm not familiar with I cannot provide you with the exact example no. Pero naman may instances nga nagbangga ang airplane sa ilang runway, so dako gyapon siya factor. And then planning and operation of vehicle circulation and parking on the land side of airports. And let's go to the elemental nga mga classification. So what are these? Driver. Isa lang. Sa driver, every mode of transportation na aginay angkor or kanang mag-lead bitaw. So nadyo na siya yung driver. So sa driver, every mode of transportation has a driver who controls the vehicle used in that mode of transportation. So the importance of this element in the analysis and design of the transportation facilities, however, varies from mode to mode. So this element assumes maximum importance in the roadways where a tremendously large number of drivers interact with other and the facilities. So, unsa mga example facilities ani? Mga infrastructure kanang mga concrete barrier, at toll, mga inana wala may toll diri no. Flyover o pedestrians and everything. So, nasya na dako gyud factor. Pero tungod lagi kay medyo modern na tano, nanay mga autopilot ng mga vehicles sa mga autopilot kanang sa Tesla o kanang mga Chinese products na mga brands nga wala ko kabalo if unsa to sila pero that's so cool kung tingali kay if I had the money to buy Tesla car kay palit ko gusto na ko makatry nga autopilot chadara pero syempre ikaw managana manggod pud ka if mag autopilot ka pero nice na gyud kaayo nga innovation nga kanang ingon ana ba nga nanay autopilot wala na kay driver and pwede siya self-driving. So aside from that pinakadakong issue gyud is ang vehicle no kay unsa imuhang sakyan. So vehicles which are used in transportation have certain characteristics. Pareani kabantay man ni JB Suarez malingaw jud ko ana niya bay sa TikTok bulo mo ana JB Suarez
Kana magsige siya pangisog nga turning radius day. Wag kang bobo. Kana may nanabitaw ka tamang call out siya og mga kamote drivers. Episode 1 ng Kamote Cho. Malingaw ko sa iya ha kay. Although wala man siya na malikas ha. Pero malingaw ko sa iya kay mahatag siya sa example. Malingaw ko sa iya gyud. So kani na ihaning na ihaning na discuss ang turning radius. So pasabot sa turning radius. So example ang kaning butang na to, kani siya nga sakyanan, iyang turning radius is dire, and then ang example ato ni JB Suarez do kay kanang what if naaday motor gaagi dire. So kita katulitas niya nga TikTok nga katong kung muglantaw daw ang POV ba katubit ang POV ana siya POV US driver pag kakaliwa daw so lingi na siya okay na, pero pag sa Philippines kay magsige na siya ana-ana o lingi-lingi dira. Left and right kay naa day gasulpot nga miskan asa wala lang naimot lang ang JB Suarez. Anyway, so mo na siya, and then actually kani is mao ni ato ang ma-discuss pod braking distance is pasabot sa braking distance manggod is kada bitaw the moment you step into the brake pila ang ma-move ana niya nga distance ay ha mo fully stop ang isa ka vehicle mo na pasabot sa braking distance niya, no, kay according manggod sa unsa ba, according to DPWH nga katong road safety devices and katong yellow book, no, kay nado ko no 2.5 seconds nga perception time or reaction time ang driver ay siya maka-realize nga dapat siya mag-brake. So, mo to siya. Ma-discuss naman gyapon na nato in this session. I mean, not this session. I mean, in this term. And then, different matters. Accelerating capabilities, which influence the design operation of transportation facilities. So, basta kay kato maipit nga ni parang may mo to gato yang giingon katong kakanan ka sa right, kakaliwa ka sa left, maipit nga ni siya. Malingaw ko sa iya katawanan kay siya. Sorry, mababaw lang. Mababaw. 2 plus 2 is 4. Baka naman 3 plus 1 is 4. Ay, hindi. Depende. Or something like that. Nalingaw ko sa iya. Sorry. Sa mga dili use og TikTok. So, marag, sorry, dili dyan mo ka-relate. Pero, nagin na siya din. Depende yan. Pag 3. Sakto. Anyway, mo to siya. Elemental classification na po sa dalan way ang every mode of transport uses a specified nga path which is either constructed or chartered. So for example, in the case sa mga roadways or railways, ang ilang concrete nga example for its way is ang railway o ang roadway, mga highways. So, this basically tells us nga dapat ang katong ilang agianan should be laid out and constructed in the case kay unlike siya sa waterways and airways nga dili siya kinahanglan og ingon ana nga method unlike sa railway and roadway nga kinahanglan gyud himuan kay ang himuan ra gud sa waterways and airways nga mga transportation kay mga ports and terminals ra man nila, di ba? So, yes. Naman siya, simple. Then, control. So, in order, ano po ni, bawal U-turn. Malingaw, dyan kung JV Suarez. In order to control the safety or ensure the safety and efficiency of operation, there are system level controls which are imposed on the movement of the vehicle. So, these controls could be static in the form of rules or road signs like example no U-turn, one way, or dynamic or instructions from the air traffic controllers. Sa iyo na kayo na ninyo guys. So terminal, most of the time ang terminal manggod is gina-define nato as the location wherein ang vehicles mag-stop sila for various reasons which includes boarding or loading of passengers, and then alighting or unloading of passengers or goods, and then resting when not in use, especially example mag land trip ka tas hunong ka dugay kayo ang masyag layover sa ano bay sa Iligan kung gikan kag Zamboanga padulong ka diri taud-taud pud almost tingali 30 minutes ang ilang murag resting time sa Iligan, and then refueling and as well as maintenance. And then lastly is sa users. Obviously,
tanan transportation system runs to provide service to its user. So, ang user, ang mga passengers. So, the users are first is typically public at large for transportation modes which cater to passenger transport or pwede po nga organizations for transport modes which cater to goods transport. So, the transportation system must be sensitive to the needs of its users. And functional classification, din na napunta. This scheme of classification of transportation engineering divides the discipline in terms of the different functions required of an engineer working in this field. So functionally, transportation engineering can be divided into the primary classes. So traffic, pavement, public, transportation planning, and transport economics, which is mo na tong kaganiya. So uh, there are certain other functions which a transportation engineer may need to perform, like for example providing special transport for elderly or handicapped, logistics planning, and etc. Traffic engineering. So first is si traffic engineering. Unsa man si traffic engineering? This is the functional classification that deals with the analysis, design, and operation of transportation facilities used by the vehicles of various transportation modes, such a study assumes utmost importance in the case of roadways as the number of vehicles using the transportation facilities are the highest. So, typically, kuan gyud, if we will categorize all the different modal classes, ang pinakadaghan jud og user kay ang roadway gyud, no? So, pinaka congested gyud siya. Again, using transportation facilities are the highest as well as the most varied, both in terms of their type and their origins and destinations, their purposes. So, nawala mo lang ito. Roadway yun ang pinakadaghan o gagamit. So, dagag user. Tapos na ito space. Kaya gagawsi ko. Next is sa pavement engineering. So, this area of transportation engineering deals with the structural analysis and design. So, ang sa pavement, daganta og kada bitawng layers sa highways. So, dili mo gud siya basta-basta lang nga kay dalan, no? Dili na siya ingon ana. So, nay mga dalan nga ga-require siya og RSB, reinforced concrete, reinforced concrete, kanang reinforced steel bars, pero kabalo ba mo nga napoy mga dalans nga dili na siya kinahanglan og sani dili na siya kinahanglan og reinforcements. So whenever man gud mag-design ta, magdepende gid na sa yuta. So for example, kung dako-dako na iyahang bearing capacity ana, carry ra, compaction lang dayon na. Pero again, ang ginagamit nga rebar ani is dowels, no? Kabantay mo og ang atong nabaw-an nga sa tawag ani, nabaw-an nga rebar, di ba kay corrugated man. Tong ana-ana nga dowels ba? Pangit kay drawing si ma'am. Kaya wala ko nakaandam sa ko ang kaya bantay mana, di ba? Mo ni siya ang typical nga deformable bars, di ba? DB. Deformable bars na sila. Pangit kaya wala ko nagdala sa ako ang kwanda. Then we do have classification sa rebar nga plain bar. So ingon ana siya. So unsa may nasa plain bar, ginagamit ni siya whenever whenever there is a junction bitaw kanang dili mo magbuhos. So, gusto na ko mapakita sa inyo kung unsay difference sa iyahang kuan ha. Nasa sa ko ang klase sa reinforced concrete na klase. Wait lang. Ako na stop sharing. Kaya gusto na ko mapakita sa inyo ang difference bitaw sa iyahang yuta. Rebars, rebars rather. Dito ko ito. Dito. Wait lang. Wala siya dito. Siya sa ito. Nalagay. Wait lang, class Ako itong abrihan.
para makita lang ninyo ba naaday lain-lain naaday lain-lain klase nga rebar, di ba? So kani siya. Stop sharing sa ko kay para makita ninyo. Ano man siya? Present something else for a while. So if maka-take up na tingali mo og reinforced concrete RC nga subject, no, ay din mo makabalo tingali ani, pero heads upan lang tamudaan kita na, no, makita ninyo. So ang RSB manggod or ang kanang bitong kabilya sa layman's term pa lang, sa ang kabilya manggod natay lain-lain klase. Ang rebars naa siya'y ginatawag nga deformable bars and naapod tay ginatawag nga plain bars. Pero ma'am, amo ra lagi kakakita most of the time ma'am kay ang kanang deformed. Mao ni si deformed kaning naay ribs. Kani ba siya? Ribs ang tawag ana. Ang purpose anang ribs guys is kanang bitong pag magbuhos kag concrete kay pag magbuhos ka o buto na to isa ka structure mutapot ang iyahang buhos dili siya uh, mahuas diretso murag again ribs are there for banding iyang sakto nga term, so naay ribs. So whereas makapangutan naman gud ta wala pa man lagi jud ko kita ma'am og kanang ing-ani nga bar plain bar di na ginagamit si plain bar ma'am. Si plain bar ginagamit na siya, next slide na ko ha para makita ninyo. So, example mo ni siya ang certain dalan and di ba naa siya different joints. So, naatay ginatawag longitudinal joint. Asa sa inyo paminaw ang longitudinal joint diri? Daw diri. Example lang ba kay para ma-visualize ninyo ang sa mga pavement. So, ako na lang ineksa si longitudinal joint kana. Di ba dira man ta magdula og mga patentero sa una. Gawas og kuan kanang dato medyo RK mo kay di mo kasulay. Pero magdula man jud misdalan sa una good. Dira mi magpatentero. So ang tawag na longitudinal joint. So of course kung nay longitudinal joint, mo ni siya ang ginatawag nga transverse joint. So ang ginahimuan na is as per DPWH Blue Book, mura na siya NSCP pud nato ba. Sa Blue Book kasi is naatay mga different reinforcement diri na dayon mo sulod kung asa daay gina-apply si plain bar. So tie bars and dowel bars. So si tie bars, so man si tie bars, mo ni siya imuhang tawag ni imong mga DRB, deformable reinforcement bars. So mo ni siya ang mga rib type nga mga rebars. So kabantay mo pag vertical structure or kanang mga buildings na ribs ra gid yung kaning deformable bars gid yung gakakita kay dili man na pwede nga mag-plain ta. So ako lang ipakita diri nga pag mingkog dowel bars diri na din mosulod ang concept wherein ginagamit na to si dowel bars pang reinforced sa ato ang dalan. Pero ang question na matag kanus adi ay magamit og plain og dowel bars ma'am. So, according to DPWH nga Blue Book, it shall be constructed when there is an interruption of more than 30 minutes in the concreting operations. So, pasabot, kung example, nagbuhos ka, tapos sayop, kanabitong na short imuhang transit mixer, di ba kay, mato ka batching plant, mato ka kay, nag-request ka og transit mixer, butang na to, pila ka cubic niya, imong napadala lang is 30 cubic niya. It turns out nga murag na sayop nimo ga-estimate kay na short siya og mga pipila ka meter. So according sa DPWH Blue Book, kinahanglan ang imuhang joint ana is dapat dili daw ka pwede magbuhos og less than 1.5 meters. And then kung magbuhos man gani ka example 1.5 meters ra, wala na igo ay di mo butangan og dowel bars. So as you can see, si tie bars is ga-reinforce siya parallel sa transverse joint. So mura siya ingon ana ba ambe to mura siya ingon ani ba example dalan na sama na siya ina na murag galid sila ana, di ba? Mo ni si tie bars, makita niyo si tie bars most of the time. Pero pag si dowel bars, example ang imong buhos is ang construction joint pasabot ano kani padulong diri dapat daw minimum of
1.5 daw bi wala makakaabot o 1.5 pila na lang lugar. So example naa ka diri ra taman imong buhos. So dapat butangan na imo sila og dowel bars. Butangan nimo sila dira. So gets na ninyo kung asa ma-apply si kuan, si dowel bars o si tie bars. So kung pangutanan mo, naay duha ka classification daay sa bars, na ay plain na apod tay corrugated nga bars. So pohon no, mabaw-an na ninyo siya pag moabot na mo og mga higher years. So, higher years. Ano siya? So example, balik ta sa tong pavement no. Pavement. Discard. Wait lang. Balik sa nako share screen. So, mo to siya. Naman ta to. So, basically, going back sa pavement, ang pavement engineering kay concerned pud siya sa structural sa analysis of structural design niya and construction and maintenance of roadway, pavement, runways, taxiways, and rail tracks and their drainage. And then lastly is ang materials nga gamiton if it's bitumen, mga asphalt and the latter. Kani siya. Bitumen, asphalto bitaw sa Bisaya pa lang. Next is sa public transport, Manila man yung example dere no. So the area of public transport is public transportation is more concerned on the analysis and design and operation of public transport system. Kadumdum mo atong naa sila'y last year man tingali to katong ang LTFRB diri sa Cagayan kay nagpropose og new route sa transportation. Example kanang sabi yung ginasakyan mo so that time C2, RD, RC, C2 kay ano man na Carmen to Katkay, di ba? Then napoy R2, R1 sa pabalain RA, RB sa palain RD, RC agibag-o man na nila ang routes ana. So dako kayo wala man lang sila nag soft launch bitaw. And all of a sudden okay, effective this date kay i-change na to ang routes na ako po dato kay user man ko sa jeep wala na may masakyan kay dili naman sila pwede mo agi ani nga ruta nya dakpon sila nya wala na kay gaagi ruta o apovel ba dapit na so dako kay siya implication dyan sa if mag-change og route mo nang dili gyud dapat basta-basta sila mag-change mo to nga supposedly dapat implement nila ang change sa public transport nga mga bag-ong ruta wala ilahang gi-suspend kay grabe ang sa tawag ana grabe ang ilahang opposition dagan kayo opposition coming from the public dapat ato kasi no if ako ang pangutanon dapat ato nag sila kanang nag-survey sila ba kinsa nag-survey man daw sila pero kinsa man sa ilang ipang pangutana tingali sila ra po nga dili gagamit og public transport dapat ato survey sila sa mga tao kung unsa nga ruta ang pinaka-essential asa nga dalan then ayha sila mag-formulate og bagong ruta and then dili po na nila ura-urada dapat i-implement kay dapat man po na sa tawag na kada bitong gradual ang transition dili kay effective ana dayon diretso o sa kaloning taga TFRB anyway naman ta so sa public transport ako mong gyud kay ni siya tabang especially sama na ko dili gagamit ko public transport mga even mga professionals gagamit public transport kay imong wala-unaon kung grabe ka mahal if naa kay own sakyanan kay imong maintenance imong etc. So sama na kung gusto ko passenger princess ako kapuyag si drive na SB pero expired na kapuyan ko mag-drive so mas prefer na lang nako nga na mag magsakay og public transport so forever na lang yung tadi passenger princess kay wala may may sakyanan anyway so mo to siya public transport so dapat fix ang schedule ana mo nang dako kay tabang para sa ko although gasto siya ha dako kay tabang sa ko kanang mga Move It, Joyride, Angkas, Grab, kay parang di pag humana tag klase wala na may public transport anang alas 8 alas 9 mo nang wala no choice gud ang mga katawhan gawas og nay mosundo nila
kuan gid siya, mag-Grab, isa pa ba? Grab, Move It, Joyride, Angkas. Okay. Wala na public transport niya. Limited ra sad ang operation time anang public transport manggod. So ina na siya guys. Transportation planning. So ginaplan, it deals with the transportation planning transportation facilities o malingaw jud ko ning transportation facilities do. Akong pinakakit nakato na ba mo Cebu? Everyone? Kato abot na mag Cebu. Ang Cebu kasi is kanang sa Cebu City gid Cebu City katong if makaadto mo Cebu City kabantay mo nang dira dapit sa may Fuente. 'Di ba? Before ana is nanay under construction dira nga uh, kana bitaw murag bus terminal, bus shed, murag bus stop over ana mga minibus na mag-operate dira wala na mo kayo gamay na lang ang jeep or anything something like that. Joker kayo ilahang ano dito man kanang tsada ka siya aesthetically. Tsada jud kay ito katong murag na dahon-dahon. I don't know if familiar mo ana pero dako kay backlash sa social media katong nga certain uh, public transport facility tungod kay ang ilahang shed nga gigama manggod is first is init. Mainitan gyapon ka although naa siya pero kana bang steel to siya tapos dahon-dahon iyang design steel iyang gigamit tas dahon-dahon aesthetic jud siya promise pero ang iyang functionality ba murag ang question sa mga tao is puro ra aesthetic inyohang gi una wala man lang ninyo giuna-una ang iyang functionality gi question sa mga tao tungod kay first is pag init dili ka fully ma-shed from the heat or the sunlight tungod kay wala siya eaves ba ina na bitaw tapos pag ulan pod sa libo kaayo so tas baha sad kaayo ba ang iyahang salog so wala jud siya carefully planned no dako kay siya backlash mo nang di gyud pa tuga-tuga og buhat og plano proposal nga dili bitaw ka dili jud tan-awon not only the physical aspect niya but dapat ilahag yung giprayo ato is ang functionality ba dako kayo to og budget man dako kayo to budget pero suko kay mga katawhan sa Cebu kay kana lagi wala gid natarong og plano tong design niya dili man day mapuslan sa mga katawhan. Transport economics na pod on the other hand studies the various economic costs and benefits of buildings and operating different transportation facilities. So the area focuses on identifying the economic costs and benefits. So cost and effect, cost and benefit. Ano na siya of different sectors. So example, so may mahatag na to nga example ani. Example, butang na to, before, di ba, ang airport, no? Ang airport diri sa Cagayan sa Lumbia, no? So, kana ang sa Lumbia. Pero, di ba, mga way back 2011, 12, kano sana namugna, 13, 14, wala akong kabalo. Basta kay gitransfer siya to Lagindingan. So, unsa may economic implication ang pag-transfer sa terminal sa Lagindingan sa airport, no? Ang first is daghan og nagtukod nga mga business opportunity didto no naanay magtukod nga unsa bay tawag ana ah, mga businesses mga restaurant so karon although dili pa kay siya in ana ka boom no makasulod man sa airport gila pero ang dalan ba padulong didto is naagi siya implication so that will cause nga ang mga tawo ay is mas diri na lang mag example na sila kanang flight pagkaugma so mangita sila nearby sa lagindingan nga pwede mastayhan so dako siya og economic effect sa mga businesses dito kay kana lagi tungod kay gidala dito sa lagindingan ang airport so ang nahitabo kay ang mga tawo pod ang mga passengers kay nangita pod og nangita pod og kagamitan per se ang kastayhan so the cause and effect gyud cause and effect ako siya kuan mo nang ang uban cities bitaw ko na municipalities kay ila gyud ang ginatry og
improve ang atong ilahang transportation kasi the moment that a certain municipality or a certain place improves its transportation, sakto ang dalan, sad ang dalan, it will definitely bring economic growth sa ilahang lugar. So ina na siya, no? So profession of transportation. For as long as human race existed, no, transportation has played a significant role in facilitating trade, commerce, matong gingon, trade, commerce, conquest, and social interaction while consuming a considerable portion of time and resources. The primary need for transportation has been economic, involving personal travel in search for food or even work. So, parehas ako dili man ko taga Cagayan, no, but I am from Zamboanga. So niani lang gyud pud ko diri sa Cagayan para mag-work, para mag-school. Sa una kay estudyante pa man, so para mag-eskwelahan, para mag-school, no. So, unsa ba giunsa man ako pag-anhi diri? So through public transport, no. Through buses. So, mo siya search for food or travel or whatever, exchange of goods and commodities and exploration, personal fulfillment, and improvement of a society or even a nation. The movement of people and goods, which is the basis for transportation, always has been undertaken to accomplish those basic objectives or tasks that require transfer from one location or to the other. Basically, the importance of transportation includes being able to utilize or maximize the natural resources and markets and being able to maintain a competitive edge over other regions and even the nations, no, kita as but sa may ato mapagmamalaki as region 10. So natay Del Monte no mangina na nga mga goods, so kana siya. Del Monte is a well-known product sa Philippines. So syempre, since Del Monte is made in Bukidnon, so gina-transport na siya. So, ga-utilize na og transportation. Kasi if ever, wala tay road that links between butang nato, wala tay roads or transportation that are existent that links Bukidnon to other cities. So, Del Monte will not bloom or will not become who or what they are right now. So, dili sila mo bloom the way they are karon. So, the speed, cost, and a capacity of available transportation have a significant impact on the economic vitality of an area and the ability to make maximum use of its natural resources. Without the ability to transport manufactured goods and raw materials without technically know-how, a country or a place is unable to maximize the comparative advantage it may have in the form of natural or human resources. So different countries that are mentioned that exhibits that specific characteristics will definitely have a lack of abundance no sa ilahang economic growth, and that potentially has an impact to how they maximize their natural resources. So ina na siya. Sa transportation and economic growth, again, moro to, dako gyud kayog impact ang transportation para mag-boom ang isa ka lugar. So, unsa ba yung mga pwede na ito mahatag example? Kana bitong mga unknown tourist attraction? If dili na maagian nga mga lugar, butang na to impasugong nisikat si impasugong kay nice og view, nice og kanang murag medyo dato Switzerland ba to ilang gingon, basta ka murag inana nga effect. So if ever wala toy saktong dalan padulong impasugong, will people go there? Definitely no, no. Although ang dalan sa impasugong kay dili pa gyud siya ina nakatsada, but along the unsa ba tawag na, along the way, along with time ma-improve ra gyud na siya. So dili matuklasan dili masikat si impasugong if dili siya maagian og tawo. And of course pag moadto kag impasugong kanang naano jud yung mga namalikya kay people see it as an economic opportunity bitaw. Business opportunity day ni, sige mamaligya ako. Ina na siya nga sense. And then, transportation employment. So, employment exists because of transportation. In what manner man, ma'am? Because of the use of transportation, naatay drivers. So, companies, mga Orotsko, mga Buktrangko,
Donsal o sa ba rural, Super 5, gahire sila og mga drivers, gahire sila og mga conductor, 'di ba? Because of those transportation, even sa mga bus lang na what if sa um, sa barko, natay mga seaman, mga uban pa ng mga laborer. So if wala na sila, if wala transportation, may it be roadway, airway, or seaway, or waterway, or even the railway, dili ta maka-create og mga bagong employment opportunities. Kay whenever there is a need, there will always be a business opportunity. Ano man good. You see the demand, you supplied I mean, when there is demand, there is a supply. So kung demand ang transportation, so natay i-supply ng transportation. Law of supply and demand, ana jud na siya. Logistics and supply chain management, so kanang logistic pasabot ana is kanang bitong pag again, plan, implement, and control of efficient, effective flow and storage of goods. So for example, let's pinaka recent ka example an is ang logistic deployment padulong sa GLAN, no, Sarangani Jensen, something like that, after sa incident. So although there are several agencies that would like to give uh, and donate to GLAN sa katong mga kuan sa mga biktima sa earthquake, pero ang apan lang maglisod og lihok ilahang logistics tungod kay dili pa maagian ang mga dalan. So dako kayang problem sa logistics, so nalangay ang ilahang donation, especially ang galihok ana sa logistics kay butang na to is DSWD. Ay na siya. So, mo ni an expansion of the logistic concept is supply chain management, a process that coordinates the product, information, and cash flows to maximize consumption, satisfaction, and minimize organization cost. Vehicle design and transportation services. Sama ni siya. The service sector provides job or for vehicles and mo na akong giingon attendants, maintenance people o uban pa nga mga kuan. So, other professionals such as lawyers, economists, civil engineers, social scientists, and ecologists also work in transportation fields when their skills are required to draft legislation, to facilitate the right-of-way acquisition. Even sa DPWH, there is a specific office in DPWH that is in charge of unsa man na si road right of way. I know you are all familiar kinagyan naman na ninyo sa HRE na. Road right of way is mura bag ka ng road right of way. It's the area wherein the government has the authority to acquire your land if it is within the bounds of the road right of way. So unsa man ang composition nga nung mga angkon man ang gobyerno og road right of way. When there is a need for public transport, example mag-widening. So ang katong mga balay nga nangapaksian tungod nangaigo tungod kay road right of way lagi kay ila tong compensate. So as for the compensation, wala pud kay ko kabalo pa unsa na sila. But again, right of way acquisition or the ROW. So, na siya. Sabi, transportation infrastructure services. Although a transportation system requires many skills and provides a wide variety of job opportunities, the primary opportunities for CE includes the role in the planning, design, construction, operation, and maintenance. So, muna siya. So, you just study the transportation engineering profession kung saan pwede na to sudlan as CE. No? Overview of transportation system characteristics. So, we do have the physical plant of most transportation systems consist of four basic elements. What are the four basic elements? First is the link, the vehicle, and the others. So, sa link, per definition, it's the roadway or tracks connecting two or more points. Pipes, beltways, sea lanes, and airways can also be considered as links. So, sa vehicles na po, the means of moving people and goods from one node to the other. So, through motor cars, buses, ships, airplanes, belts, and cables. So, ganang mga zipline. Ano siya. Are examples. Then, terminals. So, sa terminals, nodes that where travel and shipment begins or ends. So, parking garages, offset
Parking lots, loading docks, bus stops, airports, and bus terminals are examples. And then management and labor, these are the people who construct, operate, manage, and maintain the links, vehicles, and terminals. So, three basic attributes of transportation systems. First is the ubiquity. Ubiquity pertains to the amount of accessibility to the system, directness of routing between access points, and the system's flexibility to handle a variety of traffic conditions. So, highways are very ubiquitous compared to railroads. The latter having limited ubiquity as a result of their large investment and inflexibility. However, within the highway node, freeways are far less ubiquitous than local roads and streets. Next is the mobility, or basically the quantity of travel that can be handled by definition. So, ang traffic, the capacity of a system, or example, 2 lanes, 8 lanes, 6 lanes, that is directly affecting the mobility of the vehicles. So the capacity of a system, or may it be a roadway, highway, or railway, uh, to handle traffic and speed are two variables connected with the mobility. So here again, a freeway has high mobility. So skyway, mga inana, where local roads has low mobility. So unsa may pasabot ana? Pasabot ana is kung magkalapad ang dalan, magkataas ang mobility. So, that means, kung narrow ang dalan or guot ang dalan, magka-lesser ang value for its mobility. So, basically, mobility and the ways or the lanes are directly proportional. So, muna ang relationship nila, no? And lastly is efficiency. So, sa efficiency na sad is, kuha na siya, how efficient is that specific transportation. So, per se, kung daghan ba siya, kung dako kayo ang dalan, pero gamay ra ay ang mga giana. So, efficient baka siya, no? So, kung example, gamay kayong dalan, unya, kay slow kayo ang iyahang mobility. So, ang movement sa tao or goods kay efficient baka na siya. So, gina-careful na siya evaluate sa mga transportation planners kung dapat ba gid siya. So, emerging transportation technologies, nata ginatawag nga Intelligent Transportation Systems or ITS. So, a broad spectrum of advanced technology ranging from in-vehicle components to advanced traffic systems has come together and is collectively called as ITS. And emerging, na siya. There are at least 9 components of ITS. No? Smart Traffic Signal Control Systems, basahan lang, Freeway Management Systems, napod tayo, Transit Management Systems, so it helps manage controls. So IMS, Incident Management Systems. And then, what else? Electric toll collection, kanang mga SLEX, NLEX, mga toll, wala may toll dire. Electronic fare payment systems, so emergency response, and then travel information systems. So kabantay sa Cebu, if mag Google Maps bitaw mo no tsada kayo kay like pag Google Map nimo mo recommend siya og mga example nagsakay ka sa kag Cebu. Tapos gusto ka mag-jeep, butang na to na ka Guadalupe or Banawa, wala ka kabalon sa imong sakyan. So pag mag Google Maps ka, sada kay kinaka-embed dito kung unsa imong pwede sakyan nga mga ruta sa jeep or ruta sa buses imong i-suggest nila. So ina na siya. So unta ang Cagayan na po inana nga system ba nga mo recommend po siya sa mga public user kung especially if dili ka taga didto, so di ka kabalo kung unsay mga sakyan. So dako kay tabang ang travel information systems nga makabalo ka. Mas nice pud unta jud to nga kanang pareha sa Korea ba nga kanang makabalo bitaw ka nga what time siya padulong, asa na siya karon, ina na bitaw. So Pilipinas ano na. And then lastly is ang kanang GPS. So muna akong giingon nga mabaw-an ang real-time nga location sa katungang mga specific nga public transpo using the GPS. So in summary,
Transportation jud is essential. That's no question. And then because of that essentiality of transportation, unsa man na siya contribution sa tong economic growth. So that not only for businesses but as well as employment opportunities and us no learners kita pohon. And then yeah, thank you. Do you have any questions? Hello? Napa ba mo? Namati pa ba mo? Or wala na? So, okay Yes, na. ma'am. Okay. Wala naman. Murag straightforward naman to kay at Sharo. Dili to masabtan. So, chill lang sa ata karon kay wa pa man ni solving pa mag-solving na. So, proceed ta sa next nga file na to. Napatay ka duwa, no? Okay. Ang ikaduha is wait lang. So, ito siya. Mubo lang ni siya, dili man siya. Ay, mubo lang ba? Mubo ra ni siya kay compared gani ha. So, minunong thank you. Discard. Kana makita na? Kita ra ba? Hello, people in the universe. Yes. Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. thank you. So humana ta sa introduction no. Nanapunta sa Philippine Transportation System. So unsa ang mga transportation nga existent diri sa atong nasod. Okay, let's go. So, urban transportation system, by definition, it is widely termed as a mass transportation. The word urban refers to an area with dense population. So, urban and rural are in contrast. No, rural is, ako ang yung definition, ana, if I were to define it, is, in layman's term, is probinsya. Probinsya, then urban is mga syudad. Ana siya. So it is ideal for a town or city with highly dense population to have an optimal mass transportation system in order to cater the demand or of movement of people, goods, and services, but with less impact to environment and energy consumption. Modes of urban transportation. First is private vehicle. Sige, pataas daw diri kamot diri if pataas daw inyong hands there, guys, if you are using private vehicle when you go to USTP. Sige, kinsa diri ang mga gayus og private vehicle? Butang na to, motor, car. Oh, kanang naay mga personal nila nga gamit. Personal nila nga may balag sa imong parents, balag dili imo nga na. Basta kay naka-private vehicle. So, murag more or less, gamay ra no, tulo. And majority of us, thank you kayo guys. Majority of us, kinsa may diri use og public transport, moadtog eskwelahan, moadtog Kugon, moadtog Gaisano, moadtog Centrio, SM, Uptown, Downtown. So, majority gid sa to gagamit gid og public transportation, no? So, that means, daghan gyud kaayog mga tawo nga garelay sa what public transportation. So that's why government should try and improve the public transport. Kay daghan ba kayo directly affected ano. So by definition, unsa man in private vehicles? Thank you guys. Private vehicles owned by individual or for everyday use. So balag dili imo basta kay sa imong family, sa imong ate, sa imong kuya, sa imong mama, sa imong papa, sa inyong family. That's still considered as private vehicle. So kasagara sa driver sa private vehicle, professional or non-prof ilahang lisensya? What do you think? Unsa ilahang lisensya? Non-professional, non-prof. Muna na ginaingon sa LTO no non-prof. Yun na, dili sila pwede mo drive og mga public transportation. So, example, sa public transportation, these are owned transport by companies or even the government for mass transit. So,
Ang mga gaka-drive ra aning mga public transport kay mga katong naay lisensya nga professional. So professional ilahang lisensya. So dili ka pwede nga non-prof imong lisensya tapos mo drive ka og jeep, mo drive ka og bus, mo drive ka og unsa pa na. So kinahanglan professional. So biskan pag jeepney driver dapat ang ilahang lisensya ana is pang prof dili non-prof, no? Oh, sige. How about sa public transport, naantay lain-lain nga modes, 'di ba? Natay jeep, we do have taxi. Sa jeep is sa una sa ba? Hantod karon na man gyapon jeep, dagan kaayo. It can cater to 20 adult. Oh, may nga siya isbug pa napalagi sa isbug eh. Wa sila. Napaisa niya mong pikas ra sa lubot ang nakalingkod. Nya ikaw nga last ni lingkod nga balag isa na lang kalubot ang nakalingkod. Mo okay pa ka as if na lang ka nga kaigo pa. Di maulaw man ka. So ila na siya jeep. Wala day choice. Kaya gusto ta magtipid. Tapos taxi is medyo para to sa mga naikaya slight nga dili marag average lang. So can carry 4 passengers. So mas sosyalin ani is kanang mga grab car. Una siya passenger seat. Kuan, be 6 passengers, pwede 6 passengers. So dako kay tabang ang public transportation. May it be mga hailing, sa tawag na, nalimot ko sa tawag bay. Nya na lang, nalimot ko sa tawag. Then tricycle sa mga wala man kay tricycle. Hindi na ba tricycle din? O rela. Matawag pa magyapon na to ang tricycle, ang rela og tricycle, no? So ako ipadulong sa Carmen kay ga rela ra ko. Kanang example gikan ko og sa ba ni? Asa ba pwede? Padulong kag Nazareth. Kugon to Nazareth, di ba rela ra? So tricycles. Tricycles is for remote na siya areas bawal na siya sa national highways. Muadto ka gikan kag XU or Pabayo, DV, padulong ka o Gaisano, CU, pwede rela, tricycle. And then tricycad gabantay ko ulo jud ko kita. Tricycad na agyapon sa Carmen kabantay ko. Then ang akong kita nga dagag tricycad kay sa ano jud Bugo. Dagan ko kita sa tricycad sa Bugo. Then siya tricycad, pero tricycad dili dito kay motor man ang kuan. Ra gito sa unang panahon nga among plate sa tricycad kay sikad kay kuan 3 3 pesos. Anyway, so mo na siya tricycad and then multicab. So mas lesser si multicab is mas gamay siya passenger nga capacity. So unsa may example sa multicab be, diri nga ruta sa Cagayan na ay Zayas, landfill kana siya, na ay kanituan, kabantay pug kuog. Sige, ruta ng RB man tingali na kanang padulog Pier, RB Pier. Then na apoy sa palain. Makanhan. Kana sila. And then kini motorcycle. Yes, motorcycle. So kung makasakay mo bukid-bukid, makadto mo bukid-bukid. So same anang nasa picture. Ina na bigis bukid guys. Na kanang sa Kawasaki nga motor, nan butangan dai na nila og kanang murag ingon ana ba. Ana sa same sa picture. To na lang kahoy dira nga pwede na lang kabot ngag tawo. Pwede malingkuran. So ina na jud tawon ka humble ang kinabuhi sa bukid. No, may nalang ganin nga nakay sakyan. Di pasayroan pagid na siya guys, di pagid na siya personal. So di pasayroan na siya nga sakyanan, ang motor. So ina na siya sa bukid. So ang usually ginasulod ani nila na ay kanang bukag. Kailo ba mo bukag? Bukag. So sa bukag na ay mga gipamalit mo gikan sa sentro, imuhang ipamaligya dira sa bukid-bukid. So mo na siya ang kinabuhi sa bukid, motorcycle. Then buses, natay dagan man bus, uy. Basta kay ang na-amaze lang tingali ko katong kanang pabukid nun nga bus sa una manggod kay ara ko kita baka na sa Agora. Kana 2 floors. Nalimot ko sa tawagan na nga transit kay dili manggod nga bukid nun. Kay kung hala na ay double deck. Double deck nga bus. Nalimot ko sa tawag atong liner. Basta kay na inana. Then Metro Rail, MRT. And then, mga SUV, passenger van, sa example ani. Kanang sa Magdum Express ay,
Magnum Express nga van nga padulong kag lagindingan. O kana siya ayan airline passenger plane kato yung mga sa ba PAL and the like Cebu pa. Nagpiso sale ro ba to sila bay? So ang kanang piso sale nila bay kay ano na siya medyo misleading siya in a way that piso ang iyahang fare, base fare na ang piso sale pero dako gyapon ka babayaran sa mga travel tax, fuel surcharge o mga uban pang fee. And then lastly is a passenger ship ferry liner. Kabantay man ang Roro. Kisay nakasakay diri og kanang bitong Roro interland siya nga Roro nga example isakay ang imuhang sakyanan sa ilalom sakay imuhang unsa ba example bus, motor, van, four wheels. So Roro sa mga unsa ba tawag na butang padulog kamigin inana ng mga liner. Then impacts of urban transportation, of course, kung dagag sakyanan, daghag traffic. So, the urban transportation, nagig traffic congestion. So, ako, personally, looking forward jud ko sa day nga, dili na traffic ang Cagayan. Ano sa ba, dili ma-traffic during rush hour ang Cagayan. No? Unta mag-improve na ang sistema sa Cagayan na wala na kamote, may pag makaanhita si JB Suarez diri do kay para masampulan ba ma-shout out tong mga kamote nga rider. And then, noise pollution. So, sa baan, especially kung example, ikaw tao nga naakay sakit sa migraine, just, murag kuan gini siya kanang hell gini siya para sa mga tao nga na migraine. Kay mga people nga na migraine, kay sensitive sa noise o sensitive pod sila sa light. So, ay ako kay gi-migraine man gud ko. So, ay usahay nga grabe gyud ka alimuot mo nang ako personally prefer na lang ko nga mosakay og mga move it joyride balag makagasto kay ang stress bitaw ang stress sa imong pagsakay kay dili siya mabayran og kwarta ina na siya kay grabe gid ang stress pag mosakay kag public transport niya during rush hour oy pero sa una katong wala pa ikapliti no choice gud mosakay pero karon nga I had the means pero dili pa siya inanakad ako but mas prefer dyan ako. Then excessive energy consumption. So kung dagag sakyanan, daghan og gagamit og fuel. So may gani kay wala na niabot sa point nga na natay fuel shortage no. Pero si lisod jud kayo if najud tay fuel shortage kay grabe gid so kung nitaas ang demand nya ni gamay ang supply na mahal gyud kayo ang palitunon dili lang pagid ang gasolina kundi tanan apektuhan. So urban transport planning concept. So urban transportation planning concepts involves the evaluation and selection of highway or transit facilities to serve the present and future land uses. So it also involves construction of additional transportation facilities and expansion of current roads due to increase in users. So, na siya short term. Sa may pasabot na short term, kana bitong improve lang siya immediately pang dili siya pang sustainable. So, short-term projects involve programs such as traffic signal timing to improve traffic flow. So, i-increase baka nila or decrease ang time duration sa traffic light. So, para madelay gamay and dili mag-congested. Mo ni siya mga short term pero dili ni siya effective in the long run. No, wala jud niya tinuod nga gi-address ang main concerns. So sa short range, unsa may ginahimo ani? This is from the book the Transportation Handbook Institute of Transportation Engineer second edition. So establish goals and objective relating to community development transportation services, inventory of existing conditions, and analyze existing condition. And mo na siya, short range element, this includes the transportation system and demand management, access management, and congestion management. So, mura siya, kung i-define na to, ang short range is ang kanabitong hakbang or activity that the authorities will do to address a certain problem temporarily na siya.
So, on the other hand, ang long range naman, long term na siya, pang long range. So, it basically takes into consideration the future. So, asa nimo makita ang paunsa, how do you see yourself? Yeah. How do you see the transportation in the long run? You see the vision. More siya ginana na sense ba? What if butang na to, in 50 years time, how is CDO transportation, or like what transportation developments could we use in order to improve the per se the traffic congestion or the transportation system that will be effective in the long run for the per se for the next 30 to 50 years in na siya long range. So aside from that, muna din to ang atong next week nga discussion nga ma-report sa group 1, no, forecasting. But pasabot sa forecasting, ato siyang forecast or atong i-predict unsa ang pwede nato nga pamaagi para ma-reduce ang congestion. Trip distribution, mode split, traffic assignment. So, trip generation, trip distribution, inana. Dayon next is development and evaluate of alternative transportation plan, and then prepare recommendation plans and programs. Muna din ni diri na dayon ang mga cause and effect, cost benefit, and ayan na dayon magsugot ang construction. So, elements of urban transport planning process, inventory of existing travel facilities, establishment of goals and objectives, generation of alternatives, estimation of project costs and travel demand, evaluation of alternatives and choice of project. So, mo ni siya, pakita lang nako sa inyo ha, gikan ni siya sa LTFRB, LTFRB, DOT rather, DOTR, Department of Transportation, State of Public Transportation in the Philippines. So, mo ni siya. So, according to the statistics, the Philippine public transport system is deemed unsafe, unhealthy, unreliable, and uncomfortable. So, PUBs and PUJs, so serves 67% of demand but uses 28% of road space. Dayon, PUJs dominate road-based public transport. So, daga na kaayo by this is per statistics coming from LTFRB. 180 PUJs, 90% are 15 years old. So, murag na may steps or mechanisms na nga address na karon si i-phase out na ba? According to LTFRB, dili lang ko sure, pero murag 10 years, 15 years and older, kay ilan na dyan i-phase out mo nang nanatay ginatawag nga modernization sa mga PUJs and everything. So that's why ga-propose gid ang mga government bodies nga sa tawag ani nga mag-modernize na tungod aning mga gores na kayo mga old nga mga jeep nga grabe na kayo mobuga og mga emit og mga aso. Sa pa ba? So, ano siya effects? What are the effects of this, no? 2.4 billion in economic losses due to traffic congestion. This is per JICA, and then CAR Filipino Dream Ambition natin 2040. So, tanan man tingali ta mga nangandoy magkasakyanan, no. Pero if magkadagan na ta kita tanan na isakyanan, sama ta traffic. Dayon, aside from that, man akong ginaingon nga ako, atong student ko gagamit jud ko og public transpo, jeep and everything, pero not all the time kay karon not all the time na jud kay kada bitaw grabe ang stress na ka sa trabaho pag uli nimo mo commute pa ka, my god, grabe na jud tingali nga stressful na jud kay ka as a person. Munang kita magod, we try to live, if manrabaho na mo pohon, you try to live nga you try to work, 'di ba, to live comfortably, pero namang giusahay nga dili pa gyud na siya orada nimo ma-attain. So example kan pag magtrabaho ka, stress na kay ka sa trabaho, tapos pag uli pa jud nimo kay lisod pa jud kay kamuli, so ni samot ang transportation ni dungag siya og kanang stress sa imuha.
So mo nang bahalag makagasto ko basta at least dili ko masamutan og ka stress. So ina na siya kay palabanan kag stress magsakit-sakit manggug ka ana. So distress and discomfort. Pero pag wa na jud kay choice mag-commit jud ka. Ina na siya na sense. And then how was public transportation planned before? So mo ni no di pud ta ka storya nga 100% jud ilahang effectivity atong ilahang planning sa una. So mahitabo kay wala man gud nila na per forecast og tarong nga in butang na to in 1970 wala nila na forecast nga in 50 years time unsa ang condition sa mga sakyanan sa uh, transportation sa Philippines. So mo ni ang effect no. So gani siya. Grabe ka guot, taas kay pila. Kung example mo adto mo og kasulay pa ko, I don't know if kasulay mo no. Pero grabe ka worse ang transportation sa una sa CDO. Grabe gyud. When I was senior high, grabe mo, abdan kog 3 hours magpila sa jeep same ani. 3 hours magpila sa jeep para lang makasakay. Inana siya niya mag-end among klase alas 5, tapos mo pila ko og mga 2 to 3 hours. Baka uli gud ko sa balay kay 9 na kapin. Inana siya. Atong senior high school, how much more atong college. Pero mubintaha na lang karong college and nagkatrabaho ko kay ina na ba murag makita na pa nimo ang improvement pero dili gid siya totally nga na-address no. Ambot lang unsa ka pwede nato ma-improve ani mo nang kung ako tingali dili ko ganahan sa transportation nga sector kay daghan kay kaog kanang i-consider nga mga factors para ma-address nimong issue. Kay first is syempre magdepende man gud pud na sa disiplina sa mga tao kay kung sakto ba ilahang mo lugar. Call lugar lang ko call yan lugar ka tungas dalan niya dagan kay nagsunod. So di ba sakto ba day na gani tay ginatawag nga katong mga box di ba ang RTA gibutang ganin na og kanang yellow nga box nga wherein dira ta mag-load and unload og pasahero pero nga kay tabo man gud kay katong mga box nga gi-allocate sa RTA even diri sa Cagayan kay ginha parkingan sa mga kung kinsay mga magparking mga naay service no. So mo na siya kita as Filipinos we aim for the betterment but we ourselves do not do better. So murag ay tingali ta maka aim for change. If kita mismo andam ta mo change sa atong behavior, mo nang dili ta always gyud 100% diretso blame sa government kay kita man pud as Filipino as individuals ma-blame man pud ta kay kita man pud ang reason nga nung daghan kay traffic tungod kay dili disiplinado ang mga tawo kung asa mo load and unload og pasahero. Tas at the same time unsa ba example naka-stop na ang red light pero mo right turn tapos mo U-turn siya balik kay para murag beating the red light. So ina na bitaw mga nahimo na siyang norm sa Philippines. Mo ni siya oh. Pareha, bintahan na lang gani since March kay sorry ha pero fan man ko Kogo Night Market pero maulit jud ko in a way kung ako tingali driver kay kanang grabe ang hunong larga tungod kay daghan ka ay og vendors dalan na siya pero gibaligyaan nag mga vendors no. So grabe naka-chaotic ang ato ang dalan even sa Kugon. Manang as much as possible ga likay jud kog Kugon nga ruta kay stressful gyud kay siya nga lugar. Daghan kay traffic violations. So that means unsa may results ana no? It will definitely result to exhausted not only drivers but passengers no prone to accidents, mga ligsan and bad driving behaviors. Mao na ning atong gina-experience right now is ang PUV nga modernization program nga ilalagi daw ko nung pautangon ang mga drivers sa jeepney ug butang nato kanang 2 million, 3 million nga mga minibus. Tapos i-rent to own nila pero grabe ang inadlawan ana nila nga boundary no. Mo nang kay para lagi ilahang i-phase out ang sa tawag ni jeepney puhon-puhon. Pero tanawon ka kay tabo karon mas maglagot na kog sakay og PUVs, mga PUVs kay mga butang to orots ko grabe kay magstanding na mangyud ka.
dili okay naman mag-standing, pero supposedly dapat dili jud ta mag-standing, no? Kanang standing na gani tas guot pag yung kayo nga to the point nga dili na kalihok og tarong ang mga tao digit na kay mugdagway kulang na lang magbaylo inyong nawong ino na ba nga pwede api ko bagbawal ang inaani pero nganong ginatugutan kay mamugos na lang mangyud ang tao nga mo standing and para makauli kay if maglangay-langay pa pud sila di na pa sila kauli on time na siya so dili kay natanan so mo to siya guys think mo to siya that would be all for this discussion. Do you have any questions? Ang kanimanggong transportation, ang mixture dyan ni siya o kanang descriptive and ano ba, solving. Munang maunang usahay dili pud ko mutugot nga puro rata reporting tungod kay ang sa tawag ani ang inyong habitawng learning pud ana kay lahi ra man na if teacher na magtudlo ang ina na bitaw ang mga words pwede ra gyud ang estudyante pero kung na may solving at least katong mga reporter kay maka-learn na sila in advance so karong sa ba adlaw Tuesday ba to ay dili Tuesday Thursday to inyong quiz no June 18 hello guys Thursday ba to Thursday yung first quiz Thursday so 6 to 9 p.m. na siya guys and mag-reporting ta kisa to una group 1 no kasi group 1 ganito sa June 16 from I kisa mo tong mga group 1 sa I hello nang group 1 sa I na ano so kana lagi sa mga uban pod reporters you try gyud pangita mo pa maagi nga maka-acquire mo daan og sa tawag ata projector yeah kay projector kay unsa to atong rooms mangita lang tag bakante nga room oy layo kayo 51 to igang kayo dito mangita tag bakante nga room tapos dili man pud na tanan nga magklase no mangita tag bakante room and then you try to acquire gyud so ihatag na ko ng responsibility nga maka-acquire o projector sa katong reporter kay if wala tong projector dili mo ka report so you have the discretion to do anything interactive so naba mo ay pa-games naba mo ay panghatag nga mga so ba mechanics or whatsoever kamo na bahala mga visual aids or unsa pa ba visual aids mga props or basta kay naa na sa grupo discretion na ninyo pa unsa ninyo i-discuss inyong topic basta gamit lang mo atong template nga akong i-upload unya-unya tingali no so mato Diokos Honey first sakto na imong ngalan Yes, ma'am. okay nakay question Wala, ma'am. okay so mato na may questions everyone do you have any questions sa pa ba pwede na ko i-address wala naman so far so karon nga semana murag kuan lang ta chill pero I think ang next topic is medyo kuan siya sayo naman dili mo siya ina naka problem solving I think ang fundamentals of traffic flow queuing theory dira na gyud ang solving na taman-taman nga grabe solving so heads up lang tadaan unsa pa murag wala naman if you do have any concerns you can message me so medyo madali lang tingali tag reply no kay mag-rest pa and everything so goods na all goods ra tong discussion medyo sayon naman to di man to ang kay kabalakan so ma'am unsay may quiz ma'am ang quiz na to coverage is karon nga discussion itong akong gi-discuss and ang i-discuss sa mga reporters this coming Tuesday and Wednesday sa uban section. So, ina na siya. Okay? Tuesday and Wednesday. Wait lang ha. Basta ang i-appeal nila. Tapos, I had na ako, humana ang quiz by, pero I have pa na ako na to i-discuss nga ako ang mag-discuss.
So, tanawon lang if okay ra ba ang behavior or performance ninyo. Be, tanaw sa akong topics. Kanus ama na siya, be. Okay. 17, 18. Oh, lagi sakto. Thursday ang quiz. So, wala na tayo questions. Napabay wala na ka-attendance. Okay, if wala na, we will end our class already. So, going one.